Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Kanino mo ipagkakatiwala ang iyong anak? Karamihan ng mga parents nowadays ay busy sa trabaho at walang panahong magbantay ng anak, kaya't hindi maiiwasan na humingi ng tulong sa mga in-laws or kamag-anak. Marami din ang mas pinipiling kumuha ng kasambahay o magbayad ng babysitter para makasiguro na may kasama ang kanilang mga supling habang sila ay nagtatrabaho. Ngunit maraming instances na dito nag-uugat ang mga pang-aabuso. Katulad na lamang ng kwentong aking ilalahad sa video na ito. Noong October 18, 2018, isang babysitter sa Wausau, Wisconsin ang inaresto ng mga pulis dahil sa pagpatay sa isang 2 buwan na sanggol. Nakita rin ng mga otoridad na dinala pa ng sospek ang bangkay ng bata sa loob ng McDonald's habang sila ay kumakain. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kasong ito at ano ang tumatakbo sa isip ng sospek na mga oras na iyon? Paano ang isang mature na tao ay makakapanakit ng isang sanggol na walang kalaban-laban? Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Marisa Tatesort. Si Marisa Tatesort ay ipinanganak noong April 30, 1990. Tumira siya sa North Street sa Wausau, Wisconsin kasama ang live-in partner nito na si Adam Borchardt at ang kanilang 4 na anak. Ngunit taong 2010, isang temporary child abuse restraining order ang inihain laban kay Marisa ng kanyang live-in partner dahil sa pang-aabuso sa 2 nilang anak at pag-iwan nito sa mga bata sa loob ng mainit na sasakyan. May pagkakataon rin na nagnakaw ito ng prescription drug sa isa nilang kaibigan. Inalis ng social services workers sa pangangalaga niya ang 4 nilang anak at ng panahong iyon ay buntis pa ito sa panlima nilang anak. Ayon naman sa criminal complaint, si Marisa ay nakulong noong 2013 dahil sa kasong possession of drug paraphernalia, pagnanakaw at resisting or obstructing an officer at misdemeanor bail jumping. June 2017 naman, isang 3-month-old na sanggol ang nagkaroon ng skull fracture habang nasa pangangalaga ito ni Marisa. Hindi nakapagtulungan si Marisa sa mga pulis kaya't hindi kalaunan ay hindi na rin nagkaso ang mga magulang ng bata. Nang sumunod na taon naman, buwan ng Agosto, tumanggap na naman ng babysitter job si Marisa. Inalagaan niya ang isang 18-month-old na sanggol, ngunit naaksidente ito habang ito ay nasa kanyang pangangalaga. Natakot ang ama ng bata kaya't agad niya itong isinugod sa emergency room. Ayon kay Marisa, nahulog ang bata sa couch kaya nagkaroon ito ng mga sugat, ngunit nang tingnan ng doktor ang bata, kinumpirma nila na malabong nagmula ang mga sugat sa pagkahulog sa sofa. Kinasuhan ng mga magulang ng bata si Marisa, ngunit pinayagan siya ng Marathon County Circuit na pansamantalang makalaya matapos makapagpiyansa ng $250,000 habang nakabinbin ang kaso. Ngunit hindi doon tumigil ang mga pang-aabuso ni Marisa. Tumanggap pa rin ito ng mga babysitter jobs kahit na may nakabinbin pa itong kaso. Isa na nga dito ang 2 anak ng kanyang kaibigan na si Heather Garner. October 18, 2018, bandang 3:30 ng hapon, hinatid ni Heather ang kanyang 2 buwang anak na si Benson at ang panganay niyang anak na si Jaytan kina Marisa. Si Heather ay isang working mother at kinailangan niya ng makakatulong na magbantay sa kanyang mga anak nang lumipat ang kanyang ina sa California. Kinuha niya si Marisa dahil mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Ni-refer siya ng isa sa kanyang mga katrabaho kaya't hindi na rin siya nagdalawang isip. Pagdating ni Heather ng bahay ni Marisa ay wala doon ang kanyang boyfriend. 2 oras pa lang na nakakaalis si Heather ay nakatanggap siya ng kakaibang text mula kay Marisa. Sinabi ni Marisa sa text message na nasa isang local internet news ang kanyang pangalan dahil kinasuhan siya ng child abuse at hindi na muna siya maaaring mag-alaga ng bata. Dahil doon, kailangan nitong bumalik upang kunin ang kanyang mga anak. Nakiusap si Marisa kay Heather na huwag na sana niyang sabihin kahit kanino man na inalagaan niya ang kanyang mga anak at pumayag naman dito si Heather. Nakarating si Heather at ang kanyang kapatid na si Jessie sa bahay ni Marisa mga bandang 9:20 na ng gabi para sunduin ang kanyang mga anak. Behave at hindi umiiyak ang sanggol habang nasa pambatang car seat.
Nakasuot ito ng snowsuit at bahagyang natatakpan ng hood ang mga mata nito kaya't hindi napansin ni Heather kung natutulog o gising ba ang sanggol. Nang maisakay na niya ang mga bata sa sasakyan, huminto sila sa isang coin laundry service para ilagay sa dryer ang kanilang mga damit. Nang nasa loob na ng laundry service, napansin ni Heather na sobrang tahimik naman ni Benson kaya't chinek niya ang anak at doon ay napagtanto niya na hindi na humihinga ang bata. Naninigas na ang binti ni Benson at malamig ang buong katawan. Nagpanik ang magkapatid at mabilis na sinipr ni Heather ang kanyang anak habang ang kanyang kapatid naman ay dali-daling tumawag ng 911 upang humingi ng saklolo. Bandang 9:45 na ng gabi nang makarating ang mga pulis sa laundry service establishment at ng puntong iyon ay iba na ang kulay ng sanggol. Matigas na at parang nakapako na ang mga panga ni Benson at ang kanyang mga labi ay nagkukulay asul na. Hindi alam ni Heather ang kanyang gagawin, ngunit kahit nanlulumo pa sa nangyari ay nagawa niyang i-text si Marisa. "Pinatay mo ang anak ko." Iyon ang laman ng text message ni Heather kay Marisa. Ipinahayag ni Heather kung ano ang nangyari nung araw na iyon sa mga pulis, kaya't dali-dali nilang tinunton kung nasaan si Marisa. Sila sa bahay ni Marisa ngunit walang nagbukas ng pinto. Sinubukan nilang itrack ang kinaroroonan ni Marisa at bandang 4:15 na ng umaga nang natumbok ng Wausau Police ang kinaroroonan nito. Natagpuan nila ito na naka-check-in sa Plaza Hotel. Si Adam ang nagbukas ng pinto nang kumatok sila sa kwarto kung nasaan si Marisa. Natutulog ito ng mahimbing nang dumating ang mga pulis kaya't ginising siya ni Adam. Pinalabas siya ng mga pulis sa hallway para sa isang interview at doon ay sinabi ng mga pulis ang kanilang pakay. Tila gulat na gulat si Marisa at parang umiiyak nang marinig ang pagkamatay ni Benson, ngunit mapapansin rin na wala namang lumalaglag na luha sa kanyang mga mata. Sa interview na iyon, napakaraming beses na sinabi ni Marisa na hindi niya alam kung ano ang nangyari at ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Ayon din sa salaysay ni Marisa, dumating ang kanyang boyfriend na si Adam sa kanilang bahay bandang 6:30 ng gabi. Nagyaya di umano itong kumain sa labas kaya't isinama nilang lahat ng mga bata, pati si Benson at ang kapatid nitong si Jaytan sa McDonald's. Kumain sila ng 15 minutes sa McDonald's at pagkatapos ay bumalik na sila ng bahay at bandang 9:30 ng gabi ay nag-check-in sila sa hotel. Maayos pa di umano si Benson nang kuhanin siya ng kanyang ina. Nakalagay ito sa isang car seat at nakasuot ng snowsuit at alam niya na buhay pa ito nang sinundo silang magkapatid ni Heather. Kinausap din ng mga pulis si Adam at sinuportahan naman nito ang mga sinasabi ng kanyang live-in partner. Dahil si Marisa ang huling taong nakasama ng sanggol bago ito pumanaw, siya ang naging prime suspect sa krimen kaya't dinala siya ng mga pulis sa kanilang kustodiya. Buntis noon si Marisa sa kanilang pang-anim na anak at bago umalis ng hotel para sumama sa mga pulis, tinanong niya mga ito kung pwede ba siyang manigarilyo muna dahil sobra ang stress na nararamdaman niya ng panahong iyon. Pinayagan naman siya ng mga pulis at nang matapos sa paninigarilyo ay tumulak sila papuntang presinto. Mapapansin din na pangiti-ngiti pa si Marisa na parang napakalight lang ng pangyayari at parang isang manika lamang ang namatay. Sumailalim sa isang mahabang interogasyon si Marisa. Katulad ng nauna niyang pahayag, pinanindigan niya na hindi niya alam kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng sanggol. Noong una sinabi niya na inilagay niya ang sanggol sa isang pack and play o parang isang crib sa loob ng kanilang kwarto bago siya nagtungo sa kusina para maghugas ng pinggan. Meron di umano siyang baby monitor na connected sa kanilang sala malapit sa kusina kaya't kung iiyak ang sanggol ay agad niya itong maririnig. Wala di umano siyang narinig na iyak kaya't sa isip niya ay ayos lamang ang bata. Hindi kumbinsido ang mga pulis sa kanyang pahayag kaya't gumamit sila ng mga methods upang mapaamin si Marisa. Naging napaka-patient din ng mga detective sa pakikipag-usap kay Marisa kahit paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang alam, wala siyang nakita at hindi siya ang pumatay sa sanggol. Hindi kalaunan na palabas ng mga detective ang totoong nangyari sa mga bibig ni Marisa. Umiiyak di umano ang bata kaya't kinuha niya ito sa sala at ibinalibag ang sanggol sa pack and play. Tumama ang ulo ng bata sa gilid ng pack and play at ayon kay Marisa, umiyak ito ng saglit at pagkatapos ay tumahimik na. Nainis siya di umano sa sitwasyon kaya't nagawa niyang ihagis ang bata pero hindi niya di umano iyon sinasadya.
Ayon din kay Marisa, napansin niyang hindi na gumagalaw ang sanggol na parang patay na ito pero wala siyang ginawa dahil una, hindi siya marunong mag-CPR at pangalawa, wala di umano si Adam sa bahay ng oras na iyon kaya't hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinabayaan niya na lang ang sanggol sa crib at nagpanggap na parang walang nangyari. Hindi na siya humingi ng tulong o tumawag man lang sa 911 dahil hindi naman na daw mabubuhay pa ang bata. Nang sinundo naman ni Heather ang kanyang mga anak sa kanilang bahay, hindi rin sinabi ni Marisa na patay na ang sanggol dahil natatakot di umano siya sa magiging reaksyon ni Heather at hinayaan na lang niyang si Heather mismo ang makadiskubre na wala na ang kanyang bunsong anak. Habang sinasabi ito ni Marisa ay walang bakas ng pagsisisi o takot sa kanyang muka. May mga puntong tila umiiyak ito pero mas madalas ay pangiti-ngiti pa na parabang isang laruan lamang ang kanilang pinag-uusapan. Ang masakit pa dito, hindi rin pala niya sinabi kay Adam ang nangyari. All along, akala ni Adam ay tulog lamang ang sanggol. May CCTV pang nakalap na bitbit ni Adam ang carrier ng patay na katawan ng sanggol habang papalabas sila ng McDonald's. Gulat na gulat si Adam nang sabihin sa kanya ng mga pulis na alam ni Marisa na patay na ang sanggol nang nasa kanilang bahay pa lamang sila dahil sinubukan niyang pagtakpan si Marisa sa pagkakadawit sa pagkamatay ng sanggol. October 19, 2018, isinailalim sa autopsy ang katawan ni Benson sa pangunguna ni forensic pathologist Dr. Robert Corliss with University of Wisconsin Hospital. Lumabas sa pagsusuri at kinumpirma ni Dr. Corliss na si Benson ay namatay dahil sa matinding paghampas sa ulo. Napag-alaman din na ang tailbone ng bata ay nabali at na-displace na nagpapahiwatig na may iba pang nangyaring marahas sa sanggol habang nasa pangangalaga ni Marisa. Kinausap din ng mga otoridad ang nanay ng bata na si Heather. Ipinahayag niya na may isang pagkakataon na napansin niya na may mga gasgas o sugat si Benson sa kanyang bibig kaya't dinala niya ito sa ER. Sinabi niya sa doktor na naghihinala siya kay Marisa ngunit kinalma siya ng doktor at sinabing huwag mag-alala. Kaya't nang nangailangan siyang muli ng babysitter ay pinili pa rin niya si Marisa. Sising-sisi si Heather sa kanyang naging desisyon dahil higit kanino man, mga mismong ina ang makapagsasabi kung may nangyayaring masama sa kanilang anak. Isang GoFundMe account naman ang isinet up para sa sanggol na si Benson upang makatulong sa kanyang funeral service at gumawa rin sila ng isang Facebook page upang magbigay ng update sa kaso. Nakalikom ang account na ito ng $10,000 na nakatulong kay Heather sa lahat ng gastusin sa libing ng kanyang anak. Inilarawan ng mga tao ang sanggol na si Benson bilang isang joyful and happy baby. Mahilig itong magpakarga at palaging gustong nakadikit sa tao. Nang magsimula ang paglilitis, ipinresenta sa korte lahat ng mga video recordings mula sa unang beses na pumunta ang mga pulisya sa bahay ni Marisa. Ipinakita rin ang video footage na kinausap nila si Marisa sa hotel, pati na rin mga ebidensya ng CCTV footage na daladala ni Marisa ang patay na katawan ni Benson habang kumakain sila sa McDonald's. Nakita ng lahat na hawak ni Adam ang baby carriage nito at inilagay nito ang bata sa likod ng sasakyan. Ipinakita rin sa video ang magkapatid na Heather at Jessie na nagpapanik sa laundry service establishment nang mapansin nilang hindi na humihinga ang bata. Pinakinggan rin ang 911 call na ginawa ni Jessie upang humingi ng saklolo. Sa tawag na iyon, inassist ng operator si Heather kung paano isi-CPR ang sanggol, ngunit huli na ang lahat para kay Benson. Isa lamang ang tumatak sa isip ng mga taong nasa loob ng courtroom. Si Marisa ay isang monster at wala itong pakialam kung ano ang sinapit ng bata. Maraming pagkakataon na pangiti-ngiti pa ito habang kinakausap siya ng mga pulis sa hallway maging nang nasa loob sila ng interrogation room. Hindi maintindihan kung si Marisa ba ay may sakit sa pag-iisip o hindi lang talaga maabot ng kanyang isip ang gravity ng kanyang ginawa. Ayon sa abogado ni Heather, ang mga naging biktima ni Marisa ay ang pinaka-vulnerable na nilalang sa mundo. Mga bata na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa pang-aapi ni Marisa. Hindi rin sila makapagsumbong dahil masyado pa silang bata upang maintindihan ang mga pangyayari. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Heather na patawan si Marisa ng 40 years na pagkakakulong para sa kasong homicide at karagdagang 3 taon para sa kaso ng pang-aabuso. Dumipensa naman ang kampo ni Marisa. Ayon sa kanyang abogado, hindi magagawang manakit ni Marisa ng mga bata. Isa rin itong ina at mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at sinumang bata na nasa kanyang pangangalaga. Inamin nila ang pagkakadawit ni Marisa sa pagkamatay ni Benson at ayon sa kanila ay isa iyong aksidente.
Inilahad din ng abogado ni Marisa ang pinagdaanan nito noong siya ay bata pa lamang, kaya't mismong si Marisa ay nangangailangan din ng tulong. Si Marisa di umano ay inabandona ng kanyang tunay na ama at tumira sa kanyang ina kasama ang kanyang manyakis na stepfather. Bata pa lamang ito ay kung ano-ano ng malalaswang bagay ang pinapagawa nito kay Marisa. Malimit ay binibigyan siya nito ng pera upang ipakita niya ang maselang parte ng kanyang katawan. Ang kanyang ina naman ay isang drug addict at ibinenta siya nito sa 2 dealers kapalit ng mga bawal na gamot. Pinagsamantalahan siya ng mga dealers na iyon sa isang banyo at nagsumamo siya ng tulong, ngunit walang sino man ang nag-alis sa kanya sa magulong sitwasyon na iyon. Dahil sa mga experiences at trauma na sinapit ni Marisa, hindi niya naiwasan na malulong din sa droga. Hindi niya kinaya ang trauma kaya't ang naging sandalan nito ay ang bawal na gamot. Sinang-ayunan naman ng kampo ni Heather ang pahayag na ito ng kampo ni Marisa at sinabing totoong kailangan ni Marisa ng tulong, ngunit iginiit din na si Marisa ay isang low-functioning adult at hindi kailanman maaring mag-alaga ng bata. Mayroon itong 5 anak, 6 ang nasa sinapupunan niya at 4 sa mga ito ay inalis sa kanyang kustudiya dahil sa mga nakaraan niyang kaso. Kailangan umanong harapin ni Marisa ang kanyang pagkakasala at saka siya ipaparehab upang ma-address ang trauma na naranasan niya mula pagkabata. Nagpahayag naman ng kanyang saloobin ang Marathon County Circuit Judge na si Lamont Jacobson. Para sa kanya, nauunawaan niyang si Marisa ay nagkaroon ng traumatic childhood at nakaranas ng pang-aabuso, ngunit wala di umano itong koneksyon sa kasong kanyang kinakaharap. Maaaring dumanas nga siya ng pang-aabuso pero hindi ito sapat na basehan upang manakit ito ng sino man. Hindi na maaalis pa ang katotohanan na noong October 18, 2018, tinanggalan niya ang sanggol na si Benson ng karapatang mabuhay at makasama ang kanyang pamilya. Kinonsidera din ng judge ang mga pagsisinungaling ni Marisa sa mga interviews, ang mga kasinungalingan at pagtatakip sa kanyang krimen. Wala ding pagsisisi na mababakas sa mukha ni Marisa, kaya naman, matapos ang deliberasyon, si Marisa ay nasintensyahan ng 37 years na pagkakakulong para sa pagkamatay ni Benson at karagdagang 3 taon para naman sa isa pang kaso ng pang-aabuso na isinampa laban kay Marisa 1 buwan bago ang pagkamatay ni Benson. Sasailalim din si Marisa sa 20 years of extended supervision upang masiguro na wala na siyang ibang bata pang masasaktan. Ang buong pamilya ni Benson ay nakasuot ng sweatshirt na may larawan niya na may nakasulat na Justice for Benson sa panahon ng paghahatol. Malungkot ang lahat dahil hindi na nila kailanman makikita pa ang bata, ngunit masaya na rin dahil kahit papaano ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Nang mga panahong iyon, naisip ni Heather ang mga unang bagay na sana'y magagawa ng kanyang anak, katulad ng unang salita na bibigkasin nito, kung saan niya gagawin iyon at ang mga unang hakbang na gagawin ng mahal niyang bunso. Lahat iyon ay naglaho na dahil kay Marisa. Habang nasa kulungan naman si Marisa, napabalitang nagkaroon ito ng iba't ibang kapenpal habang patuloy na karelasyon pa rin ang kanyang live-in partner na si Adam. Ang iba sa mga ito ay binibigyan pa nga siya ng pera pang suporta sa sarili niya habang siya ay nakakulong. Napabalita din na sa mga sulat, pinapangakuan ni Marisa ang mga lalaking ito na makikilivin siya sa mga ito kapag siya ay nakalaya na parang bukas ilalaya na siya. Nakalimutan yata ni Marisa na ang hatol sa kanya ay 37 plus 3 years na pagkakakulong kaya't makakalaya siya sa edad na 71 at under supervision pa ng 20 years matapos makalaya. Magiging ganap ang kanyang kalayaan pagtungtong niya ng 91 years old.